Good day guys, a new day, a new watch to repair. We are here at SM Dasmariñas, Cavite branch, ni Right Time PH. Bali may nag-visit po sa ating client na all the way from Los Baños, Laguna. Shoutout po pala kay Sir John. Bali ito po yung dinala ni Sir John. Isang Seiko SPB 147, 62 mas reissue. Yan. Bali ang concern ni Sir John, lagi nalilate itong 62 mas niya. So, baka due for servicing na siya. Check natin sa time dropper kung due na ba talaga siya. Let's go. Okay guys, as you can see, masyado nang mababa yung EMP niya. Meaning, poor na yung health ng watch at negative 39 seconds per day yung rate niya. So, kailangan na talagang dumaan sa routine service maintenance nitong SPB 147. Kung patuloy pa rin gagamitin ni client ang watch niya habang mababa ang AMP, mabilis mawa-worn out ang mga parts nito dahil yung mga lubrication niya ay expired na o hindi na maganda ang viscosity ng mga oils. Kaya dapat sinusunod po natin ang recommended time ng service maintenance ng mga watch natin upang mapangalagaan ito. Okay, after inspecting, cleaning, and proper oiling, ikakalibrate naman po natin yung movement using a special tool na ang tawag ay time dropper. Napakahalaga po ng isang time dropper kapag ang ginagawa ay automatic watch dahil dito makikita kung successful ba ang ginawang service maintenance. Dahil kayang ipakita nito ang kalusugan at bilis ng isang relo. Okay guys, tapos na po natin i-calibrate. Kung makikita nyo po, mataas na po yung AMP. Ibig sabihin po nito, maayos po nating nagawa ang proseso ng service maintenance. Okay, itetesting naman natin ang water resistant nitong Seiko Prospex SPB 147. So far, pumasa naman ito sa water resistant test. Service maintenance done para dito sa SPB 147. I-observe na lang natin ng ilang araw bago natin ibalik kay client. Thank you for watching our video. Hanggang sa muli, paalam!